Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo, "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalo pang lumala. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ng napakaraming tao, bakit tinatanong pa ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ng guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating na sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nagnanangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," na ang ibig sabihin, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Ang magandang balitang hatid po sa atin ngayon ng ating mga pagbasa, wala po palang exempted. Wala pong exempted dahil nagbubunga po ang pananalig. Wala pong exempted sa pagmamahal ng Diyos kahit yung patay na at yung itinuring na marumi. Dahil wala rin namang exempted sa mga trahedya ng buhay. Maging si Jairo, mataas na pinuno ng mga Hudyo, pirmihang laman ng sinagoga, kumbaga sa atin, taong simbahan, lumuhod at lumuhodin ng hayagan sa paanan ng mahal na poong Jesus Nazareno para magmakaawa, para humingi ng kagalingan para sa kanyang anak. Ano nga ba naman ang hindi niya kayang isuko para sa kapakanan ng kanyang anak na minamahal? Alam yan ng mga nanay at mga tatay na naririto ngayon. May mga pagkakataon pong mga trahedya pa ng buhay ang nagtuturo sa ating magpakumbaba. Na-sandwich po ang kwento ng babaeng lihim na lumapit sa mahal na pong Jesus Nazareno ng kwento ni Jairo at ng kanyang 12 taong gulang na anak. 12 taon na ring dinurugo ang babae. Pareho po silang hindi na magkakaanak. Yung isa dahil sa kanyang kalagayan at yung isa naman dahil nga patay na. Pero hindi po naging exemption ang kamatayan ng bata at ang pagiging unclean ng babae para maabot ng awa at habag ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kung paano rin namang hindi naging exemption ang pagiging mataas na opisyal ni Jairo para tumanggap ng kanyang tulong. Mga kapatid, ano man ang ating kalagayan sa buhay, paano man kayo dinala ng buhay ngayon dito sa Quiapo, pagpapasalamat man, paghingi ng pag-asa, paghingi ng kagalingan, katulad ng babaeng dinurugo, unclean man siyang itinuring ng lipunan, o katulad ni Jairo na clean naman, tinitingala sa sinagoga, pare-pareho po tayong nangangailangan ng awa ng Diyos. Karapat dapat man tayo o hindi. Hindi man natin mahawakan man lamang ang sakong o talampakan ng imahe ng mahal na poong Jesus Nazareno dahil sa hiya natin sa Kanya. Dahil feeling unworthy tayo, tutulungan pa rin po tayo ng sarili nating pananampalataya na maglakas loob na lumapit sa Kanya. Gaano man kaunti na ang natitirang pinanghahawakan natin, nakikita po niya ang ating pagnanais at iyon ay sapat na. Gustuhin lamang natin. Yun tinatawag po natin na bare desire. Gaano man po ito kahilaw, nakikita ng mahal na poong Jesus Nazareno. Gaano man po ito kakulang. Gaano man po ito kababaw. Kung hilaw man po ang ating pananalig,
Palalakasin pa po niya ito katulad ng ginawa niya kay Jairo. Para sa kanya, ginawa pong halimbawa ng mahal na pong Jesus Nazareno ang pananalig ng babaeng dinurugo, isang outcast sa lipunan, itinuring na marumi, ang pinili niyang maging buhay na halimbawa ng isang buhay na pananampalataya. May mga pagkakataon pong sa mga hindi pa natin inaasahan tayo natututong manampalataya. Hindi lang po kagaling ang pisikal ang ipinagkakaloob ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kung paanong pinagaling niya ang pilay para makalakad sa kalayaan ng paglilingkod sa Diyos, kung paanong pinagaling niya ang bingi para mapakinggan ang magandang balita ng kaligtasan, at kung paanong pinagaling niya ang pipi para makapagpuri sa Diyos, pinagaling po niya ang babaeng dinurugo para makapaghatid ng bagong buhay sa kapanganakan. Kung paano rin namang binuhay niya ang dalagita para patuloy pang makapagbigay buhay sa kanyang mga magulang at sa sarili niyang mga anak pagsapit niya sa hustong gulang. May mga pagkakataon pong higit pa sa ating mga hinihiling ang ipinagkakaloob niya sa atin. Maturuan nawa tayo ng Espiritu Santong magpakumbaba at hingin ang higit pang mas mahalaga sa ating pangangailangang pisikal. Ang biyayang ito rin nawa ang tanggapin natin sa banal na Eucharistia. Mahal na poong Jesus Nazareno, iabot niyo rin po sa amin ang inyong kamay at sa aming pagkadapay, tulungan niyo kaming magbangon.